Bumigay din isa sa publiko na ng ICI ang mga pagdinig nito sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano ba ang nagpabago sa isip ng ICI? Pinky, ramdam na raw ng ICI ang galit ng taong bayan. Kaya naman, inspirasyon daw ito para sa kanila na lalong magpursigi sa investigasyon sa infrastructure projects, kabilang dyan yung flood control. At tama ka dyan, Pinky, no? Kasama yung naging report natin kanina, dapat na nga ang abangan ng publiko itong mga susunod na pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure dahil simula next week ay ila-livestream na ito sa publiko. Closed door noon ang proceedings ng nasabing body at limited sa media ang access sa mga pagdinig. Sa pagiging 39 days old ng ICI, 3 pa lang ang abogado ng body pero nagtitipon na raw ito ngayon ng volunteers. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Ilan sa mga huling na-schedule na pagdinig ng ICI ay ang sa Diskaya couple kung saan nag-back out sila sa cooperation sa investigasyon dahil sa pag-aakalang sesegundahan ang kanilang kagustuhang maging state witnesses. May previous hearing din sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez na tinuturo ng ilang whistleblower na tumatanggap ng kickback sa flood control projects. Pero postponed ang nakatakda niyang hearing dahil may sakit umano ito at kailangan pang i-reschedule. Ganon din ang ICI hearing ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-name drop sa former at incumbent senators na bahagi umano ng flood control scam. Ang ICI ay binuo sa bisa ng isang executive order ng Pangulo. Pinky, hinihiling na rin ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos na i-certify as urgent ang isang panukalang magbubuo sa Independent People's Commission o IPC. Ito ang isang body na mag-overpower sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sakaling maaprubahan para ibuo. Sa panukalang inintroduce ni Senate President Tito Soto, ang Independent People's Commission ay isang non-partisan body na nakatoka sa pag-iimbestiga sa lahat ng government infrastructure projects, hindi lang sa flood control. Pero gaano ito ka-independent kumpara sa ICI? Ayon kay Soto, ang komposisyon nito ang nagtatakda ng kanyang independence. 5 members ang isinusulong ni Soto. Yan ang isang retired justice na magiging chairperson nito, kasamang isang certified public accountant na may expertise sa forensic accounting, isang civil engineer o architect, isang representative mula sa isang NGO at academician na may specialization sa public administration o economics. Ani Soto, kapag naaprubahan ang pagbuo ng IPC, ito turn over ng ICI ang kanilang mga nakalap na impormasyon sa nasabing body. Sinuportahan ng ilang retiradong mga opisyal ang nasabing panukala gaya ni dating Senate President Franklin Drilon. How did we get here? How did we get to witness such massive corruption in our midst? I have a simple answer. To me, Mr. Chairman, it is the culture of impunity that we see in our midst today. Tatalakayin pa kung ano yung mga dapat maging provision ng nasabing pagbubuo ng IPC gaya ng contempt powers nito. Pero ani Drilon, sa gitna raw ng mga pagbubuo ng mga independent body, failure na ng justice system sa ating bansa ang nangyayaring corruption issues dahil tila wala na raw merong takot o takot makulong. Pinky. Okay, Hannah. So, meron bang information o balita kung susuportahan ni PBBM yung pagbuo nitong IPC? Pinky, sabi ni Senate President Tito Soto, mukhang liligawan niya pa ito si PBBM tungkol nga dito sa pag-certify as urgent nitong nasabing independent o nung nasabing Senate bill para mabuo itong Independent People's Commission. So aantabayan na natin
kung matutuloy nga ang pagbubuo nito at magte-take over doon sa ICI. Pinky. Hana, dun sa IPC, sabi mo nga 5 members ito according to the bill proposed by Senate President Tito Soto. So parang +2 doon sa 3-member dito sa Infrastructure Committee. Nadagdagan ng 2. Pinky, tama yan, no? And to reiterate, non-partisan itong magiging IPC dahil merong mga civil engineer o architect na magiging bahagi ng commission. Meron ding civil society representative na kanina ay idiniin ni Soto at isang economist o academician na posibleng maging miyembro nitong nasabing body. Pinky. Anang importante din dyan, sino ang pipili doon sa 5? Yes. Pinky, kanina doon sa hearing, nabanggit yan yung isa sa mga concern, no, na paano ba masasabi na independent nga talagang itong magiging body? So suggestion nung ilang mga retiradong opisyal sa Senado ay kung pwede nga itong retired justice na lang daw ay piliin ng isang organization ng mga retired justice or justices para matiyak na meron ngang independence dito sa pagpili ng mga bubuo sa IPC. Pero pagdating naman dun sa ibang members, yan yung hihintayin natin kung paano ba yung pagpili sa kanila, especially dito sa mga posibleng maging representante ng civil society organizations. Pinky. Dahil sa pangalan pa lang, Independent People's Commission. Para sa tao, galing sa tao. Alright. So, tingnan natin anong magiging tugon ng Malacanang hinggil dito. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Quezon City.